magpagbukas kayo sa aklat na Titus, Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 14. Babasahin ko sa inyo sa wikang Tagalog sapagkat nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdamin ng kalaman. Mamuhay tayo sa digdig nito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Verse 14, na naghandog na kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa sa kanyang mga salita. Tayo po yung nananalig. Maraming Diyos na nasa langit, salamat po sa araw ito, sa panibagong buwan na pinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami sama-samang dumudulog sa iyo, naglilingkod sa iyo at naghahatid ng mga papuri at pasasalamat sa mga bagay na patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Kami po rin nagpapakumbaba sa iyo harapan at tuloy kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tuloy mo kami banal at matuwid sa iyong harapan habang tinatanggap namin ang mensahe ng iyong mga salita. Pagpalain po kami, Banal na Espiritu, ikaw po magturo sa amin at bigyan mo kami karunungan upang tanggapin namin may pasasalamat ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay tungkol sa banal na pag-asa o the blessed hope. Maybe, narinig mo na yung mga mensahe tungkol dito, yung ating dakilang pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Madaling ilarawan ang bisa ng kagandahang loob na mayroon ang mga mananampalataya. Pang-slide, please. Ito ang humihimok sa atin na tanggapin ang mga gawang di makadiyos, natanggihan ang mga gawang di makadiyos at akayin tayo sa banal na pamumuhay habang hinihintay natin ang muli pagdating ng pinagpalang araw na ating inaasahan. The blessed hope talks about the eternal promise of God, yung eternity, yung blessed natin. Ibig sabihin, as we are living now in this world, naghihintay tayo ng blessed hope na inaasahan natin doon sa piling ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung blessed hope. Kaya yung pag-asa natin mga kapatid, kung medyo sa panahon ngayon ay nagdidismaya tayo sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, hindi natin natutupad yung mga pangarap natin, huwag po kayo mag-alala mga kapatid. Hindi po yan yung totoong pag-asa. Ang totoong pag-asa natin ay nasa Diyos doon sa kanyang piling. Amen. Let us always remember that we are strangers in this world. Mga dayuhan po tayo dito. No, sa literal nating tawag dito sa Maynila, squatter. No, hindi tayo permanente dito. So yung mga pangarap natin sa buhay, yung mga goal natin sa buhay, mga kapatid, kung natupad yun, salamat sa Panginoon. Kung hindi, huwag tayo mag-alala. Kasi hindi talaga yan yung ating, yung ating huntungan. Hindi talaga yan yung totoong pag-asa natin. Kunyari, nakatapos ka ng pag-aaral, mayroon ka magandang trabaho, mayroon ka magandang bahay, mayroon ka sasakyan, lahat mayroon ka, hindi pa po yun mga kapatid, yung totoo natin pag-asa. Because lahat ng mga bagay na yan, iiwanan natin yan. No? Pagdating natin o pagpunta natin sa piling ng ating Panginoon Diyos. So pag-aralan natin ngayon yung mga katangian na banal na pag-asa o the characteristics of the blessed hope. Ang una, sa verse 12 ng ating teksto, ito ay nagtuturo sa atin ng mamumuhay ng matuwid at banal. So, mahalaga mga kapatid na habang namumuhay tayo dito sa lupa, ay maranasan natin
yung righteousness at saka yung holiness na galing sa Diyos. Ang salitang nagtuturo ay tumutukoy sa higit pa sa tagpiling. Ito ay sumasaklaw sa kabuang proseso ng pagsasanay para sa pagpapalakas at pagpapasikla ng loob, pagwawasto at pagdidisiplina. So, ang ating buhay, pananampalataya, ay kaakibat yung ating responsibility to live righteous and holy before God. Laging inaasahan ng Diyos sa atin na tayo mamumuhay na mayroong katwiran at kabanalan sa kanyang harapan. Pagkaman ang hinahanap at ang tinitingnan ng mundo ay yung ating pisikal. Subalit ang Diyos, ang tinitingnan niya po mga kapatid ay yung ating spiritual na buhay. Yung spiritual relationship natin sa Diyos na hindi nakikita ng mundo. We cannot depend, we cannot rely on the parameter, on the standard of this world. Hindi tayo pwedeng magdepende doon sa pamantayan ng mundo na pag sinabi, kasi ano yan, hindi yan nagnanakaw, hindi yan pumapatay, kaya matuwid na tao yan, banal na tao yan. Hindi po yun ang pamantayan ng Diyos eh. Yun ang pamantayan ng mundo. No? Because when we look upon the righteousness and holiness of this world, lahat po yun fake. Hindi po yung totoo. Bakit? Kasi maraming tao nagpapakita ng magandang asal, ng magandang ugali, ng magandang gawa kapag may nakakakita. Diba? Pero ang Diyos, ang tinitingnan niyang righteous and holy ay yung spiritual life po natin, mga kapatid. Paano natin ipakikita sa Diyos yung ating holiness and righteousness before God? Doon sa ating buhay pananampalataya, ayaw ng Diyos na nagwiwindang-windang yung pananampalataya natin. Ayaw ng Diyos na nagdududa tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo ay nag-iisip na hindi niya kayang gawin yung mga bagay na ipinangako niya. That is the spiritual character na hinahanap ng Diyos sa atin. Yun yung holiness. No? And especially those character na mayroong kaugnayan tayo sa Diyos. Ano ba yung pagkakilala natin doon sa Diyos na nangako at nagbigay ng kaligtasan? And that's the standard or the parameter of being holy and righteous before God. Punta tayo sa ikalawang Timoteo, kabanata 3, talatang 14 hanggang 17. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at maging matibay yung pinapaniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at kapag-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa litong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang ibig ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, when we rely on the Word of God, on the truth of the Word of God, yun yung magiging direksyon natin doon sa ating spiritual na pamumuhay. Why? Because we are relying on the truth of the Word of God. Doon tayo nagdidepende doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid na ang salita ng Diyos ay ating panghawakan doon sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi maraming mga katuruan, maraming mga pananampalataya ang ipinapahayag ngayon because we are having a freedom of religion and freedom of expression. Kaya nga kahit na wala kang alam sa Bible, kahit na wala kang alam tungkol sa Diyos, pwede kang gumawa ng sarili mong religion at pwede kang tumawag ng mga members, di ba? So yan ang kailangan na dito sa atin sa bansa. Kaya mahalaga mga kapatid ng katotohanan kasi yung tinatagubilin niya Apostol Pablo kay Timoteo. No?
na ang salita ng Diyos ang magtuturo ng katotohanan, magtutuwid sa kamalian, at sasaway at magtutuwid sa likong gawain at magsasanay sa matuwid na pamumuhay. So yun yung tamang direksyon, mga kapatid. That is the way of living righteous and holy before God. The truth of the Word of God. Number 2, ito ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng may pagtitiyaga habang naghihintay. Sabi ng verse 13. Tayo mga mananampalataya ay magtagal naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo habang tayo ay narito pa sa mundo at naglilingkod sa Diyos tulad ng sinasabi ng Apostol Paul o Paulo tungkol sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. So, mga kapatid, may mga naniniwala kasi hindi na babalik sa Kristo. At meron namang naniniwala na kabalik na daw sa Kristo. Gusto ko lang kayong i-update doon sa mga issues. But the Bible himself says that He is coming. Parating pa lang siya. At doon sa aklat ng pahayag, maraming mga sinasabi o mga hinuhula tungkol sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. The last time was if the nation of Israel was surrounded by the enemies. At kung inyong i-evaluate ngayon yung kalagayan ng Israel, kaya maghihirap pa ngayon, di ba? Maghihirap na naman ngayon sa Israel. They are now surrounded by Muslim countries. At yun yung sinasabi ng Bible. Na kapag nakugtog na ang bayang Israel ng mga kaaway at sila ay palilibutan ng mga armas, ng mga pandigma, o ng mga bagay na pandigma, yun na yung panahon, bago magawa yun, babalik ang Panginoon sa Kristo. So yun yung sinasabi ko sa Book of Revelation. So, pag may time kayo, basahin niyo para at least meron kayong idea. At the same time, huwag naman sana maging kasi meron namang nagsasabi, matagal pa namang babalik si Jesus Hindi yung muna yung buhay.